So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro po, nasusubaybayan po natin itong mga kadaldalan lately na ginagawa po ni Rodante Marcoleta. At especially nga po, no, yung lagi niya nga pong binabanatan, kung paano nga po ina-handle ni Senator Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee. Baka siguro hindi pa makamove on na siya ay tinanggal sa Blue Ribbon Committee. So, ito lately lang po, no? Halos wala na po talagang respeto. Ito si Marcoleta. Samantalang nung siya po yung chairman ng Blue Ribbon Committee, nirespeto po siya ng mga kapwa niya senador. Pero bakit hindi niya po magawa yung respeto po na yan na binigay sa kanya nung siya yung chairman kay Ping Lacson? No? So, ngayon dahil nga po dito, no, sinagot po siya ni Ping Lacson. No? At ang sabi nga po ni Ping Lacson, no, ito, pakakaintindi ko sabi ni Ping Lacson, no, na si Marcoleta nonsense. No? Ibig sabihin nun, pag madaldal tapos nonsense, ibig sabihin nun lata. Pag walang laman, naingay. So ito yung ito yung balita from Politico. Okay. So sabi dito ni Ping Lacson, no, K, thanks, bye. Lacson won't trade barbs with Marcoleta. So ito po, napakatalino po talagang move na ginawa nga po ni Ping Lacson. Ibig nga po napatulan po yung mga nonsense na ginagawa ni Marcoleta. Ang sabi na lang po ni Ping Lacson, huwag na patulan yan. Di ba? O sabi niya dito, Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson seemed to have taken his adage to heart as he refused, di ba, to be drawn into a word war with Senator Rodante Marcoleta was taking swipes at him in the recent days. Di ba? Napapansin natin yan Ilang araw na pong binabanatan ni Marcoleta si Ping Lacson So sabi ni Ping Lacson, huwag na, patulan yan. Ganun po talaga, ganun talaga. Kapag matalino ka talaga, alam mo kung ano yung mga, alam mo at kung kailan ka dapat magsalita. Sabi dito there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. So babalikan natin mamaya yan, So, ito yung mga post nga po ni Ping Lacson sa kanyang Facebook at Twitter, no? So, while Lacson did not name names, he issued the remarks a day after Marcoleta's privilege speech criticizing him for saying that the neophyte senator failed to observe courtesy when he presented retired Marines Master Sergeant Orly Gutesa at the Senate Blue Ribbon Committee hearing on September 25. So, alam niyo mga kababayan, sobrang bobo po talaga ni Marcoleta, So, bobo ka talaga. Ako, gusto ko po talagang magkaroon ng ebidensya laban kay Martin. Pero, hindi po talaga si Gutesa yun. Di ba? Ano po nakailang content na tayo kay Gutesa, di ba? Nabitbit ni Martin, nabitbit nga po ni Marcoleta. No, hindi po convincing talaga. Hindi convincing. At especially ngayon, nagtatago na. Ayun na nga yung point Nagtatago na nga si Gutesa. Bakit ginagamit nyo pa rin? No? So, ito yung ito yung binabanggit nga po ni Ping Lacson ata, na tirada sa kanya ni Marcoleta, Ito yung huli. Sa Senate, ito yung huli. Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ko siya inilabas. Kita nyo? Ito, naniniwala ba kayo doon? Nang sinasabi nga po ni Marcoleta, na kaya hindi daw po siya nagpaalam na pagkasalitain niya si Gutesa kasi hindi daw siya sure kung darating. So parang ang pinalabas niya dito parang biglaan dumating, hindi po pagsalitain na natin. So bastos ka nga. Dapat man lang kung meron kang witness, dapat man lang nagpasintabi ka man lang sana. Kasi hindi na po ikaw yung chairman ng Blue Ribbon. Bastos ka talaga. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay
August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Lalong-lalo na po. Hindi na, mag-move on ka na, Marcoleta. Hindi na ikaw yung Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi na ikaw. At saka pagpapasaring ba yung ginawa ni Ping Lacson nun? Pagpapasaring ba yun na kung naghintay sana yung hearing mas maganda? Ayun na sinasabi ni Ping Lacson eh. Actually, hindi naman pagpapasaring yun eh. Opinion niya yun eh. Ikaw nagpapasaring. 2 linggo ka ng ganyan. 2 linggo mo na ginagawa kay Ping Lacson to. Bastos ka. Kita mo to, no? Double standard talaga to eh, oh. Ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Ang kita mo talaga, tanga talaga nito, no? Nagdireklamo siya ng separation of powers tsaka institutional boundaries. Okay? Kasi parang pinapalabas dito ni Marcoleta, dapat daw, bago daw magbigay ng ebidensya or mga materials, yung Senate sa ICI, dapat daw muna, pag-usapan daw muna ito ng mga senador. So, ang point natin dito, bakit pa? Di ba ang gusto natin dito, accountability? So, bawal ba? Bawal ba? Meron ba nilabag na batas? Yung pagbibigay ng mga materials ng Senado sa ICI? At ang gusto pa ni Marcoleta, pag-usapan ito, tatagal lang yan eh. Actually, dyan po magaling si Marcoleta eh. Yung delaying tactics. Nasabi niya, institutional boundaries daw. O naniniwala siya dito. Samantalang, gusto niya namang ipatawag sa Senado, si Saldico tsaka si Martin. Akala ko ba merong tinatawag na interparliamentary courtesy? So, ako ba, no? So, babalikan natin mamaya yan. Sige, babalikan natin mamaya yan. So, continue muna natin to, no? So, ang point ko dito, mga kababayan, no? Ang gusto din Marcoleta, bago sana magbigay ng material sa ICI, pag-usapan muna ng mga senador. So, bakit pa? Akala ko ba we're talking about accountability? Ba't kailangan pang patagalin na ibigay sa ICI? So, anong gusto ni Marcoleta dito? I-filter muna yung mga binibigay na or yung mga ibibigay ng mga ebidensya sa ICI kapag nalaman na yung ebidensya laban kay Cheese, kay Joel, sa mga kaalyado niya, huwag ibigay sa ICI, ganun ba? Labo na naman. Ako pabor ako doon sa ginagawa nila ngayon. Pag may nakitang ebidensya, yung Blue Ribbon Committee, diretso sa ICI. Mas okay yun. Kaysa pag-usapan nyo pa, i-filter lang yan. Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At pasaring na naman to. 2 tao. Sino yung 2 tao? Si Tito Soto at si Ping Lacson. Ikaw may magpasaring eh. Wala na po kami sa picture. Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? So anong masama doon? Hindi nga, anong masama doon?
kung nag-request ang ICI sa Senado ng mga materials para sa investigasyon at binigay ng Senado, anong masama doon? Sabi ko sa inyo mga kababayan, lata to eh. Oh, ito po yung polite way, no, na sabihing lata po itong si Marcoleta. Ano, ito yung sabi ni Ping Lacson, no, tingnan nyo. Ito yung post niya eh. Sabi ni Ping Lacson, a wise man taught me, the best response to nonsense is silence. Wata, ang dami mong sinabi. Ang dami sinabi ni Marcoleta. Tapos ang sasagot lang po ni Ping Lacson, the best response to nonsense is silence. Oh. So, ganon. So, ibig sabihin ba, puro daldal lang si Marcoleta? At nonsense yung sinasabi? So, ganon po talaga. So, ito po yung polite way para sabihin nga po ni Ping Lacson na si Marcoleta lata. Maingay pag walang laman. Oh, meron pa yan dito, oh. Ito sabi ni Ping Lacson, oh. Oh, the loudest one in the room, di ba? Oh, there is a saying, the loudest one in the room, ano ba, is the weakest. Oh, puro daldal lang kasi, pero siya yung pinaka-weakest link, di ba? He is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image of strength through noise. It is best to ignore and make them stand on an empty platform. O, di ba? So, ang gustong palabasin dito ni Ping Lacson, no? Si Marcoleta, kunwari lang matapang yan. Pagsalitain nyo, huwag nyo pansinin. Oh. Di ba? Puta, nakakahiya yun. Salita ka lang salita. Walang pumapansin sa'yo. So, ibig sabihin nun, nonsense ka nga talaga. Oh. So, ngayon mga streetwise, ito yung gusto kong sabihin kanina eh, no? Kasi po, ito. Ito yung interview nga po ni Ping Lacson regarding nga po din dito. Sige. Maganda lang pag-usapan natin to eh. Sige. Ito, no, nag-resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, are you open to inviting him? Hindi na siya congressman. Yes. Kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nga sa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pwedeng merong mga panibagong mga issues at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig, and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Zaldico. Kaya wala tayong pigtatakban dito. Ayun. No? Ngayon, So, ito yung sinasabi nga po nila Marcoleta na interparliamentary courtesy. So, imbitahan na nga po si Zaldico kasi nga po, hindi na siya congressman, nag-resign na, di ba? Oh. Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Actually, naintindihan nila yan. No? Sabi ko sa'yo, babalikan natin yung interparliamentary courtesy eh. Naintindihan po nila yan. No? Ano lang sila? Cherry picking lang po sila, tsaka sobrang selective, tsaka double standard lang po yung mga yan. Kasi tandaan po natin mga streetwise, no? Nung si Bato de la Rosa po, iniimbitahan po sa Congress, no, dahil po sa Quadcom, ito rin po ginamit po ni Bato eh. Ito, 11 months ago to, no? De la Rosa on House probe. I will attend when no longer a senator. So sabi niya nga dito, bilanggit niya yan eh. Oh. Bato de la Rosa has assured the House of Representatives that he will attend this hearing when he is invited, but only by the time he is no longer a senator, so that he will not break interparliamentary tradition. Oh. Alam nila yan, Senator Ping Lacson? Kasi nga po, ginamit po ni Bato de la Rosa yung interparliamentary tradition po na yan. Interparliamentary courtesy tradition. Hindi na nila magagamit ngayon kasi hindi pabor sa kanila. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano pa masabi nyo nga po dito sa response ni Ping Lacson dito nga po kay Marcoleta. No, tama naman, 'di ba? Ito po yung pinaka-polite way, pinakamabait na paraan
Para sabihin po ni Ping Lacson na ikaw Marcoleta ka, sobrang daldal mo para kang lata. Ang lata, pag walang laman, maingay. Yun, sa pabor ba kayo dito, di ba? So, yun, comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and mabush.